JJ Redick mali ang ideya na gumamit ng small ball sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves. Pero bago yan, si Austin Reaves ay gustong bumawi sa Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves. Hindi kasi naging maganda ang naging debut game ngayon sa playoffs ni Reaves, sa kabila ng pagkakaroon nito ng magandang performance sa regular season. Sa Game 1 kasi ay nagtala lang ang nasabing guard ng Lakers ng 16 points ngunit bumitaw lamang ng 5 out of 13 shooting sa field at 0 out of 8 naman sa 3-point range. Kaya mabagal talaga ang simula ng laro kahapon ni Austin Reaves at kahit nakabawi nga ito sa kalagitnaan ng kaunti, hindi pa rin ito naging sapat upang pigilan ang pagkatalo ng Lakers na ngayon ay 0-1 na ang serye. Kaya naman matapos kahapon ang laban, inamin ni Austin Reaves na kailangan niyang magsimula ng mas maayos sa Game 2. Ayon pa kay Austin Reaves, hindi daw maganda ang kanyang nilaro. May ilang tira nga daw siyang naipasok sa third quarter pero sa kabuuan ng laro, kailangan pa daw ni Reaves na pagbutihin pa. Dagdag pa ng nasabing guard, ay kailangan niya daw tumulong sa kanilang kupunan para kontrolin ang laro at manonood din daw si Austin Reaves ng film para matuto at mas gumaling pa. Lalo na't may madadali daw kasi itong naging tira pero naimintis ito ni Reaves sa first at second quarter na karaniwan daw niyang naipapasok. At kung sa tingin niya nga daw, kung tatanungin din daw ang kanyang mga ka-teammate na nagmintis din ng ilan sa kanilang mga tira, ay ganun nga din daw ang sasabihin nila. Pero hindi mo nga daw dapat hayaan na maapektuhan ka ng mga mintis sa ginagawa mo para sa depensa. Kailangan pa nga rin daw na bumalik at lumaban at gagawin nga daw nila yan sa Martes. Yan nga mga idol ang mga sinabi at pangako ni Austin Reaves para sa magiging laro nila sa Game 2. Sisiguraduhin nga ng nasabing guard ng Lakers na babawi ito sa kanyang mahinang performance matapos ang Game 1. Lalo na at sa regular season kasi ay may average si Austin Reaves na 20.2 points, 4.5 rebounds, 5.8 assists, at 1.1 steals per game. May shooting naman ito na 46% mula sa field at 37.7% naman mula sa 3-point line. Pero kayo mga idol, ilang puntos kaya ang magagawa ni Austin Reaves sa magiging laban nila sa Minnesota Timberwolves sa Game 2? Samantalang Coach JJ Redick, malaki ang pagkakamali sa strategy na ginamit niya kahapon sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit galit na galit sa kanya ang mga Lakers fans. Paano ba naman sa kabila ng pagkakaroon ng mismatch ng kalaban sa roster na meron ng Lakers, lalo na't merong Rudy Gobert, Naz Reid at Julius Randle ang Minnesota Timberwolves, ay mas pinili ni Coach JJ Redick na gamitin ang small ball lineup at 8 minutes nga lang ang naging playing time ni Jackson Hayes. Ginawa pa ni Coach JJ Redick na sentro itong si Dorian Finney-Smith kaya ang naging resulta ay na-out-rebounded ng Minnesota Timberwolves ang Lakers kahapon. Mukhang gusto ni JJ Redick na gayahin itong si Steve Kerr pero nakalimutan ata ni Redick na walang Stephen Curry sa kanyang roster kagaya ng sa Warriors. At dahil nga mas malalaki ang mga players ng Minnesota Timberwolves kaysa sa Los Angeles Lakers, ay hindi na nakapagtataka kung bakit binubuli lang ng Timberwolves ang Lakers sa Game 1. Kahit sa fast break ay na-dominate din ito ng Timberwolves, 23-0 lang naman ang ginawa nila laban sa Lakers. Tapos ang ganda pa ng shooting sa 3-point line ng mga players ng Minnesota Timberwolves kaya nahirapan talaga ang Lakers na makahabol. Problema pa sa Lakers ay nakaasa lang sila sa opensa dito kay Luka kaya naging mahigpit ang depensa sa kanya ng Timberwolves. Lalo na nung nakagawa ito ng 16 points sa first quarter, na sa sumunod na mga quarter ay matindi na ang naging depensa ng Timberwolves kay Luka. Hindi na lang kasi talaga si Anthony Edwards ang problema ng Lakers para sa opensa ng Timberwolves dahil halos lahat bukod kay Rudy Gobert ay tumitira sa 3-point line lalo na sa kanilang transition na halos ang kanilang mga players ay nakapwesto na agad sa mga corner 3-pointers nakaabang na lang sa pasa na gagawin ng kanilang mga kakampi. Kaya kung gusto manalo ng Lakers sa Game 2 ay kailangan nila magkaroon ng maayos na ball movement para sa kanilang opensa. Hindi nga lang dapat sila LeBron, Reaves at lalo na si Luka ang kailangan gumawa para sa Lakers sa kanilang offensive end. Kaya dapat mag-step up ang mga bench players ng Los Angeles Lakers sa Game 2. Isa pa ay dapat masabayan ng kanilang koponan ng physicality na ipinapakita ng mga players ng Minnesota Timberwolves. Pero syempre, dapat nilang mapigilan ang opensa ng kalaban kung gusto nilang maitabla ang kanilang serye sa Timberwolves. Pero kayo mga idol, tiwala ba kayo na makakabawi ang Lakers sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves?